Hello guys, magandang araw po sa ating lahat at sana'y nasa mabuting kalagayan tayo. Ngayon guys, OFW life. Ito po yung pag-uusapan natin guys. Gusto po nating makatulong sa mga kapwa natin Pilipino na nais mag-abroad. Magbibigay lang po tayo ng kunting guide. At least guys, meron silang maririnig na ano bang dapat gawin. So doon sa gusto mag-abroad, dahil alam ko guys sa panahon ngayon medyo talagang mahirap ang ating sitwasyon sa Pilipinas gawa nung nagmahalan lahat ng bilihin. Ang bigas daw ngayon ay sobra ng mahal. So sino bang hindi mag-iisip mag-abroad kung ganito na yung ating sitwasyon? So doon sa mga tao na gustong mag-abroad, ang masasabi ko sa inyo guys, ito po yung payo dahil alam ko po yung sitwasyon sa ibang bansa. Matagal na po tayo nagiging OFW. Pumunta po kayo doon sa mga legit na agencies o mga company na nangailangan guys ng mga tao para papuntang ibang bansa. Piliin po natin guys yung mga legal para hindi po tayo magiging kawawa guys. Dahil tayo po ang magsasacrifice sa huli. Nakakaalis ka nga pero illegal naman, pagdating mo doon sa pupuntahan mo, ikaw yung kawawa guys, kasi yung benepisyo mo sa sarili mo mawawala. Wala kang makikita na security sa sarili mo. Ano man mangyari sa'yo, wala kang kalaban-laban. So yan guys, yung gusto kong maintindihan sa lahat ng mga gustong magiging OFW. Yun yung pinakauna guys. I-secure natin yung sarili natin dahil kung tayo may mga pamilya na, kawawa naman yung pamilya natin na maiiwan. Hindi sila makakatulog, lagi sila mag-isip sa'yo kasi alam nila na illegal yung iyong pag-alis. Tapos gagastos ka pa ng malaki para lang makaalis. So yan guys, yan yung mga bagay na dapat maintindihan natin, lalo na doon sa mga nagbabalak na magiging OFW. Napakaganda po guys yung balak nyo, pangarap nyo na magiging OFW, dahil para sa akin talagang na-survive ko yung pamilya ko dahil sa aking pagiging OFW. Dahil siyempre sa Pilipinas, magkano lang bang kinikita natin? Yun yung pinakamahirap. Yun yung talagang real talks tayo. Pag OFW ka, medyo nakakaluwag ka ng konti. Hindi man talagang luwag na luwag kasi siyempre depende sa sitwasyon ng iyong pagiging OFW. Pero kadalasan sa mga nagiging OFW, nakakaluwag talaga sa buhay. Basta lang maayos yung iyong pag-iisip kung paano mo gamitin yung mga kinikita mo. Yun guys, yun yung pinaka At saka kung kayo man ay pagkapalain, makaalis kayo, dapat isipin mo lagi yung mga naiiwan mo. Kaya dapat bago mo gawin yung mga bagay-bagay, dapat pinag-iisipan mong mabuti na hindi masira yung sarili mo. Kasi once na masira mo yan guys, hindi lang ikaw ang masisira, pati pamilya mo. Dahil ang pamilya mo umaasa sa'yo. So yun guys yung dapat nating isipin, no? So kaya itong video ito, kaya ako gustong mag-share dahil ako po ay OFW ng matagal ng panahon. Marami po akong naranasan, marami po akong nakikita. At naawa po ako doon sa mga pamilya na nasisira dahil lang sa malit na bagay na lumaki. Kaya dapat OFW ka, dapat guys magbigay ka ng time sa pamilya mo na mag-uusap para at least mawala yung lungkot mo pag nakikita mo yung pamilya mo, lalo na sa mga baguhan, no? Yung 1 month to 6 months talagang medyo mahirap yan. Kailangan mo talaga ng may kausap ka dahil
hindi mo pa lubos na matanggap yung ganung buhay ba. Kumbaga yung lungkot nandyan pa nakabuntot sa iyo. Kaya dapat marunong ka talaga sa sarili mo mag-adjust. Kaya kung ikaw ay pagpalain at makapag-abroad ka, sikapin mo na magkaroon ng time para mag-usap kayo ng pamilya mo, kahit yung anak mo. At least mawala yung lungkot mo. Ilipas yung araw, nalampasan mo isang araw. So yan guys yung mga advice na gusto kong i-share sa inyo kasi naranasan ko kasi yan, ganyang buhay, no? Talagang minsan maiiyak ka na hindi mo sinasadya dahil sa naisip mo, kawawa naman ikaw, nag-iisa ka dyan, makakawi ka o ba kaya ganun. So yun yung buhay na OFW, talaga mahirap isipin. Pero siyempre sabi nga nila, pag meron tayong tiyaga, meron tayong pagpapala. So ganun lang guys, basta gawin lang natin yung tama, ayusin natin yung ating trabaho para tumagal tayo sa trabaho natin, mabigyan tayo ng tiwala sa mga boss natin, mga amo natin, dahil nagtrabaho tayo ng maayos, nagiging totoo ka sa trabaho mo, nagiging totoong tao ka talaga, na wala kang ginagawang masama o iniisip na masama. Ang sayo lang ay magtrabaho para sa may angat mo yung buhay ng pamilya mo. So yun guys, yun yung mga gusto kong i-share sa inyo guys. So sana dito guys, di natin pahabain. Siguro may yung mga gusto magiging OFW, kung mapanood nyo to, siguro naman meron kayong makukuhang kunting mga bagay na pwede nyo i-apply sa sarili nyo. So yan guys, thank you for watching. Have a good day and God bless. At kung kayo may natutunan dito, huwag niyong kalimutan guys na i-like at i-subscribe. At kung meron kayong mga tanong, pwede kayong magtanong. Pipilitin nating sagutin kung makaya nating sagutin. So yun guys, thank you for watching guys. Have a good day and God bless po sa ating lahat. Shout out sa lahat ng mga OFW around the world. Thank you.